Okay, hello, good day sa'yo, Gemini, no? So, welcome sa Happy Angel Reading. So, titignan natin kung anong energy mo sa iyong pag-ibig at titignan din natin ang iyong karera. Yan, so, natin, no? Ayan. Salamat po sa pagsuporta sa Happy Angel Reading, sa inyong like, hype, subscribe, pati na rin po sa pag-share ng ating mga video. Tignan natin, no, kung anong mensahe sa'yo. Tignan natin kung anong energy mo pagdating sa pag-ibig. Para po kay Gemini. Para po kay Gemini. Gemini, you're full of passion. Wow, insane chemistry, spark, you're having fun. Parang parehas kayo ng interest, no? At saka may parehas kayong burning desire, Gemini. Tignan nga natin. Oh, someone is chasing on you, ha? Ay nagti-chase sa'yo. So, siguro itong persons na to, may takot na iwanan mo siya, kaya siya nagche-chase too much. Gemini, you have a positive mindset itong March. Parang you are manifesting money or sabihin natin nakapokus ka rin sa iyong ano no, sa iyong career, sa iyong financial. Dito yung bliss of blessing sa iyo, no? And be grateful. You're very grateful din siguro ngayon dahil maganda ang pasok ng money sa iyo, no? Kaperahan, Gemini. Okay, tell us more. Wow. To have faith, no? Sa mga single, sa mga separated, sa mga divorce, kata natin have faith because love is coming. Merong masusurpresa ka, may mag-iimbita sa'yo, may makikipag-date sa'yo. No, kasi parang ito yung parang na love at first sight yata sa ito. So, bagong tao na darating sa buhay mo, Gemini. Yan. Mga nag-aantay, darating lang, no? Just have faith because inanana ni Cupido. Wow, talagang interested in you, no? Wow, your blooming romance. Interested in you ang persons na to, itong bagong paparating, no? Nagbo-bloom daw ang iyong romance, magbo-bloom daw itong March ang iyong romance, no? So it's okay kung i-accept mo ba yung invitations. So makita din natin siguro nasa flirting mode ka rin o ang persons na to is very flirty rin, no? And so ngayon naman, titignan natin kung anong feelings niya sa'yo. Anong feelings ng persons mo? The persons on your mind, ang taong iniisip mo. Ano pang feelings ng taong iniisip ni Gemini? So may bago, tsaka ano, no? Talagang itong bago mong makikilala. Kaya parang bago na to, no? Parang new phase ng journey mo. Parang nakita ko itong bago mong makikilala is have a very positive mindset na aanhin ka niya, no? Na kumbaga magtuturo sa siguro ng mga ano no about sa business, tuturuan ka, susuportahan ka sa mga sa career mo, very supportive na persons. Pero ang taong ito may takot sa na baka meron ka na and siguro kaya din siguro hindi pa siya lumilitaw sa iyo. Siguro nakikita niya na you're just been maybe sa broken hearted, no? Pero this person is very interested, iniispayan ka nito dahil feeling niya siguro siguro nakita ka parang nalabat foresight din ng taong ito. So expect this March you're gonna have a date na talagang totoong tao na nahihatakin ka sa abundance mo, no? So chine-chase ka na niya actually. He's chasing on you, no? So tingnan man natin ang feeling ng persons mo sa'yo. Tingnan natin anong feelings ng persons ni Gemini.
persons ni Gemini. Okay. So, ang feelings ng persons ni Gemini. Wow, Three of Wands. Waiting, planning, no? Oh, talagang nag-chase na, spying. Page of Wands. New spark. Ayan, parang very ito ng spark, adventurous energy, pero medyo may very protective, guarding, ginaguard niya rin yung puso niya. Baka dahil takot nga sa nakaraan, nakita natin dito. May fear siya na baka hindi mag-work out. Seven of Swords. Kasi itong Ace of Wands na itong Three of Wands, no? Ah, kung i-analyze natin, no? Ang nararamdaman niya sa iyo ngayon, itong Three of Wands, Page of Swords, Page of Wands, and the Nine of Wands, and the Seven of Swords. So, actually, gulong-gulo ang isip ng persons mo. Para siyang nasa isang gera, sa isang loob ng gera, no? Na nagpaplano pero tinatamaan siya ng pana ng Cupido. Ito may ng pana ni Cupido. So, kaya makikita mo rito, may stalker ka based dito sa Page of Swords and the Page of Wands. A Page of Swords and the Page of Wands. Mayroon kang stalker. So, sobrang curious siya, kagaya ng sinabi natin dito, no, Gemini. Talagang chine-chase ka niya. Sobrang curious siya sa'yo. Especially baka patingin-tingin siya sa IG stories mo, sa mga social media mo, o sabihin din natin nagtatanong sa mga old friends mo, sa mga kaibigan mo, sa mga tingin niyang nakakakilala sa'yo. And parang may spark at attraction tayong nakikita, pero may pagka-investigador din 'to, 'no? So, inoobserbahan ka niya kasi itong Page of Swords. Talagang deep observation ang ginagawa niya na, 'no? So, meron din siyang defensive mode, itong Nine of Wands. Ito nga yung dahil nga dito sa fear of niya, medyo nakaranas siya siguro ng hindi magandang nakaraan dito, 'no? So, itong Nine of Wands nito yung parang defensive mode energy. Ito yung medyo mabigat, no? Masyado siyang guarded, o parang takot siyang maisahan uli o masaktan siya uli, no? Kaya very strategic siya, no? Hindi siya 100% na transparent dito, no? Sa nararamdaman niya, may tinatago siyang emosyon, or sabihin natin pa-baby effect siya, no? Para hindi halatang apektado siya, no? So, this reading is babae ka man o lalaki, no? It doesn't matter. Ayan. So, kung makikita mo dito, ang conflict dito is itong Seven of Swords, no? At ang Nine of Wands. Medyo nakaranas siya siguro ng deceit, panloloko, nalaying din, no? Pero titingnan natin bakit yung Nine of Swords na yan, pagiging hindi, kumbaga, sneaking something, may tinatago pa siya sa'yo. Iklaro nga natin yung Seven of Wands, Seven of Swords. Queen of Swords. So, may Queen of Swords. Knight of Cups. Queen of Swords and Knight of Cups. Clarify natin ang Seven of Swords. Ano yung tinatago niya, kung bakit nga siya guarded, bakit ito yung conflict na nakikita, ito yung clarifier na sabihin natin sa isip niya, no, na parang gusto niyang maging matapat at logical sa'yo, pero yung tipong no feeling involved pa muna. Pero sa loob-loob niya, no, na dahil nga he or she is Knight of Cups, ang pinaka internal niyang feeling sa iyo, pero the external is very cold, no?
Pero ang Knight of Cups ito nagsasabi is romantic siya sa'yo, may care at gusto ka talagang gusto niya talagang ialay ang pag-ibig niya sa'yo. That is what inside of him. Pero ano no, very defensive, dinidepensahan siya, hindi siya gaanong transparent sa'yo ng 100%. But what deep inside sa kanya, tinatago niya yung totoong pagmamahal niya sa'yo. So, kung makikita mo medyo cold siya, no, at very sharp magsalita, no? Mahal ka niya, mahal ka o sabihin natin gusto ka, pero pinipigilan niya ang sarili niya dahil sa takot o may trayuma siya ng Nine of Wands dito, 'no? So, tingnan naman natin kung ano ang next na actions niya sa'yo. Actions ng persons ni Gemini. Six of Cups, nostalgic siguro may nakikita tayong gusto makipag-reconciliations din. Someone from your past is coming back dito. Pero pa, oh, Ace of Swords, Knight of Swords, expect some communication. Wow, Eight of Wands, reconciliation sa energy din, good news, and past actions yan. The number one fastest card sa ating ano no, sa ating tarot ang Eight of Wands dito. That is good news also. Nagsasabi na someone wants to come with you so fast, no? Sabihin natin dito kung dati syempre, wait and see lang siya, pero ngayon parang magkakaroon ng biglang pagsabog sa kanya, ng biglang pagsabog kasi nag-trigger ang Six of Cups. So, naaalala ka niya, no? May nostalgia na sabihin natin, may nostalgiang dumating sa kanya. So, maisip niya yung mga bonding nyo dati at yung mga magtutulak sa kanya na para kumilos eh. Ito yung magtutulak sa kanya na para kumilos na sa'yo. Andi dito ang serious move ng Hierophant. Hindi lang basta hi, hello. Gusto niya yung structure. No? Baka yayain ka ng formal date, kagaya ng nakita natin dito, want to date you, o kaya naman kausapin ka tungkol sa status nyo para maging maayos na at gawing official ang inyong relationship. Ayan. So, dito ang breakthrough card ng Ace of Swords. So, magkakaroon siya ng parang sabihin natin clarity, no? At puputulin niya yung pag-overthinking din. Sasabihin niya na yung what's inside of him, yung katotohanan na nakita natin, ito talaga ang nararamdaman niya sa'yo, ang feelings niya ng Knight of Cups, no? Pag kikilos na siya, no? At sasabihin niya yung kung anong dapat sa relasyon, sasabihin niya yung mga plano niya, yung katotohanan, kung bakit nag-silence, kung bakit no connections kayong dalawa. He will open up sa'yo. No? Ang nakakatuwa rito, this is very fast movement with the Knight of Swords at ang Eight of Wands dito. No? Very speed. Ito na yung pinaka sobrang bilis ng galaw, no, na nagawa niya sa buhay niya. As in biglang text, biglang tawag o biglang pagpapakita ng magugulat ka. Bigla siyang magpapakita. Makikita mo kumakatok na sa pintuan mo, makikita mo nasa labas na, no? Parang ito yung hindi mo mapaghandaan ng bilis ng pasok ng communications niya sa'yo. Talagang masusurpresa ka. Kumbaga biglang-bigla gano'n 'no, Gemini. So, actually nahihirapan siyang itago, 'no? So, makikita mo rito, let's move. Parang nahihirapan siyang itago ang feelings niya na Knight of Cups sa'yo, 'no? Dahil nga medyo behind dun sa cold, pinapakita niya yung mask niya is cold siya being the queen of ano 'no, being the queen of ano rito, Queen of Swords. No, dahil nga sa pangungulila niya na bigla na lang siyang naalala yung nakaraan ninyong dalawa. Magugulat ka, bigla na lang siyang susugod sa iyo, no? Mag-explain siya na siguro mangangako din na magiging seryoso na siya sa iyo at i-upgrade ang yung relationship at mag-official mag-boyfriend and girlfriend na kayo, no? So, so far yan nakita natin. So, tignan natin din ang advice sa'yo.
Very guarded siya, no? Itong Seven of Swords dahil nga sa kanya din nakaraan. Three of Wands. Pero ano siya, he is planning for the future dito rin. Paring baka sabihin din niya itong dito sa Knight of Swords na pag-uusap. Baka itong Three of Wands, no? Na magplano kayo for the future together. So, para sa advice dito, no? Pa tayo ng advice. Ng stability sa iyo, ah. Parang nakikita natin, gusto niya ng stability. Gusto niya yung pagiging ano mo, dependent. Takot siya na maputol. Takot siya na tanggalin mo siya sa buhay niya. Pag gusto niyang i-master kung paano kanyang i-approachin din. Pero dahil nga sa biglang dumating, biglang ang sumugod, biglang ang magugulat ka na lang na magsasalita siya. So sabihin natin may chariot energy at saka konting temperance energy tayo nakikita. Parang kailangan mong gawin ito yung kailangan mong gawin din kapag sumugod siya ng basta-basta. Yan ang nakita natin dahil nga dito sa Knight of Swords at saka sa Eight of Wands. Parang sa ano na rito, pag control the speed kasi nga pabigla-bigla ang dating niya dahil mabilis ang dating niya no. Baka ma-pressure ka o mabigla ka tungkol sa no. So kailangan parang chariot energy pag pinagsama tong dalawa no. Ito yung tungkol sa self-control din. Ang kailangan mong i-move dito, wag kang basta-basta magpapadala ng bugso ng damdamin mo, no? O bugso ng damdamin niya. O ikaw ang dapat humawak ng ano, ng mando or manibela ng usapan dito, no? Ang vibe dito, maging matatag ka kung gusto mong maging seryoso dahil itong Hierophant. Siguraduhin mong panindigan niya yung mga sinasabi niya, no? Huwag kang papayag na pabebe na yan na magwo-work hard nga daw siya rito, no? Gagalingan daw niya. Talagang makiki-cooperate siya to work out the relationship pag nag-usap kayo. So wag ka rin magpakasiguro, no? Basta wag kang papadala sa mga ano niya, sa mga salita lang, sa mga sweet talk. Siguraduhin mong paninindigan niya 'yon, no? Wag kang papayag sa pabebe lang, okay? So kung makikita mo, kailangan din ng patience dito at gawing mong balanse. So ibig sabihin huwag ibuhos ang lahat ng emosyon, no? Right away, no? Kahit anong sobrang kilig o tuwa mo, ang tuwa mong nararamdaman mo dahil andiyan siya, no? So keep it 50-50, no? So ang strategy dito, makinig ka muna sa sasabihin niya dahil may Ace of Swords dito eh. Ito yung katotohanan. Hayaan mo siyang mag-effort na i-prove ang sarili niya bago mo ibigay ang buong tiwala mo. Remember kasi may Gemini, may Seven of Swords ka rito. Ito yung medyo sneaky energy yan, no? So, ang iyong game plan, ayan, ha? Para maano, para ma-solve mo to, para maging maganda at balance nga, no? Huwag mag-panic, ha? Kasi syempre, kikiligin ka. Naku, it's been a long time, inaantay mo yung pagbalik niya, eh. No? At crush mo rin to, no? Kapag nag-text sa'yo, tumawag, bigla na lang siya tatawag talaga sa'yo dito, huminga ka ng malalim, ha? Huwag kang reply agad sa loob ng 1 segundo. Let him wait for a bit, sabihin natin mga 30 minutes, no? Huwag ka kagad, oy, nanggagalinti kami mo mag-text na i-text back siya right away. O sagutin ang tawag niya right away. Hayaan mo siya makatatlong tawag. Kaya mo? Challenge. Ayan. So, binibigyan ka ng ano, ng advice dito. So, china-challenge ka rin, no? Basta magpaano ka muna, magpa-hard to get. At saka ano, dapat ano ka rin, no? Be clear but calm, no? Gamitin mo rin ang Ace of Swords energy.
Kung may gusto kang linawin sa status ninyo, so itanong mo ng direkta para kalmado, no? Parang temperance style, ayan. Tsaka andiyan diyan dapat yung observations mode. Tandaan mo na may moon energy, ha? So, ang moon energy, ito yung medyo, ibig sabihin, kahit mukhang maayos na, pero obserbahan mo pa rin kung consistent ba siya o bugso lang ng damdamin yan. So, yan ang isipin mo. So, ang final thought dyan ikaw ang Queen of Swords. Isipin mo, ikaw ang Queen of Swords. Ito, ikaw ang Queen of Swords dito, no? Dapat sa isipin mo dapat sa sitwasyon na 'to kung matalino, classy at hindi madaling mauto ka, no? Isipin mo na ikaw 'yan, diyan mo siya masasagupa, no, sa pagdalos-dalos niya. At siyempre, sabihin natin dito na kahit nga nakikita niya na matalino ka, you're very wise, classy. Na hindi ka basta-basta mauto. O yan ang dapat mong ipakita sa kanya. Pero ipakita mo rin, open pa rin ang puso mo para sa tamang tao, no? So titingnan pa natin what is coming towards you sa pag-ibig. Paparating kay sa pag-ibig. Ang paparating sa pag-ibig kay Gemini. Yan. Yan, no? Abundance mindset, oh. Finances and career. Financial issue rin daw are factor in your love life right now. Siguro din, cause din siguro ng ano to, no? Ang inyong relationship, nagkaroon ng konting ano sa kalabuan dahil sa pera rin, no? Naging one of problem din yan inyo. Finances and career. So, sabihin natin, yan din siguro medyo you need to focus sa iyong financial at career din, no? Wag lang pag-ibig para balanse ka nak, no? Gemini this Mars. So, ano pa pang paparating? Ito yung may some of you, parang merong magta-travel for work, merong may temporary separations ang nakikita natin. Time apart from your partners is on the horizon. So, separations. So, marami ibig sabihin ng separations Maaring temporary separations dahil magta-travel for work siya. O, some of you din yung magse-separate talaga. So, some of you din na sabihin natin, hindi ka bumigay sa mga pangako niya. No? Na baka you will also decide then Gemini na mag-single ka and wait mo tong paparating na bago sa no? Baka some of you meron din magde-decide niyan. Kaya talagang some of you din na talagang hindi na maniniwala sa sneaky energy dahil may Seven of Swords, naging wais, no? Kumbaga ayaw mo nang bigyan din ng other chance ang persons na to. So, some of you din may separations na talagang puputulin din, no? Talagang magiging Queen of Swords ka rito, no? Cut the bullshit ba? Parang ay, I'm sorry. Cut the BS, parang gano'n, no? Kasi sabi mo, tapos na tayo ang tapag ni Gemini, no? Ayan, advice din sa'yo, free yourself daw. No? So, always remember, you have your own free will. Ikaw din sabihin natin, you're taking back control of your life. Kumbaga, nag-detach ka na sa toxic energy na to or sa toxic na relationship kung tingin mong toxic itong relationship sa'yo. So, you are bringing back your power this March. Kumbaga, yung self-confidence mo, yung courage mo. Ayan nga, sabihin din natin, you are sparking, binalik mo ang glow mo, ang worth at value mo, no? You made healthy choices din dito, nakikita natin, no? Na mag-focus muna sa self-love, self-worth, no? Some of you na single or kagagaling sa ano heartbreak, no? Parang hindi ka na muna makikipag-usap din siguro dito, pero ano to magugulat ka nandiyan na lang siya no? Ano pa pang paparating? Love yourself first. Yan din ang advice sa'yo, no? Before focus dito, kumbaga nako, talagang ano, mukhang ang ikakat mo siya, no? Hindi mo although interesado ka pa rin sa kanya, no? Although mahal mo pa rin siya, pero hindi mo talaga ipapakita sa kanya. Parang gusto mo pang munang mabigyan siya ng lesson, no? Parang gusto mo pa rin munang makapag-isip din at maibalik din yung who you really are, no? Na talagang magpo-focus ka rin sa sarili mo, no? Ayan yung syempre
ano ka, kumbaga ayan yung mag mag kumbaga magbabago ka ng, ano, yan, ng face mo, ayan yung mag-i-spoil din mo ang sarili mo, ayan i-sho-shopping mo sarili mo, i-enjoy mo ang sarili mo, 'no? Ibabalik mo yung confident and courage mo rito dahil free yourself, 'no? So makikita natin talagang focus ka rin sa sarili mo this March. Parang mas pipiliing I'll date myself. Parang alam niyo ba yung Flower na ano, na kanta? I can love me more. Oh, ayan. Forgiving and learning. So as you release and heal, so ang sabi nga rito kung patuloy kung talagang willing ka na naikat ang persons na to, so dapat you learn something from that relationship, no? Dahil as you release yung past mo, you are experiencing more love in your present moment. So March is the right timing to release that past, that heartache, that broken heart. No? Kasi para pumasok na 'tong pinapana ni Cupido ang bagong paparating na tao sa inyo, no? So, ayan, forgiving and learning. Sana you've learned from this ano relationship. Kung ano, kung talagang you're happy na being na ikat itong persons. Nako, cross watcher. Lagot ka. Kailangan may maganda kang explanation dito, no? Cross watcher para maibalik mo ang tiwala ni Gemini sa iyo, no? Ayan. So, some of you rin meron talagang heart-to-heart conversations, makakapag-usap din kayo sa energy na 'to. Pero hindi ko nakita may reconciliation card. Some of you din na may napakikinggan pa rin ang sasabihin ng tao nito. Kaya lang sundin mo yung explanation ko kanina, yung advice. But you have your own free will na. Pero napakagandang advice yan para labanan mo ang Knight of Swords, ang Eight of Wands, at ang Seven of Swords na sinasabi. No? Honestly discuss your feeling with each other. No? Ayan. So, kita natin dito, maganda ang ano maganda, maganda ang dating dito card sa iyo. No? So, let's see naman na kung anong paparating sa iyong career. Pinakash ang table natin na what's going on sa iyong career. Brief. Anong paparating sa kanyang career, spirit guide? Ano pong paparating sa kanyang career? Ano po ang paparating sa kanyang career? Kung paparating sa kanyang career. Wow! Ayun naman. Kaya pala, positive mindset, abundance, what you are manifesting. No? So siguro nag-focus ka rin sa iyong ano no, career. Ayan yung may mga nakita natin full of enlightenment ka. Andiyan yung sabihin natin you got lots of blessings, no? Tsaka siguro nararamdaman mo na yan, you're very grateful, ang daing dumarating na positive vibes sa iyo. Siguro sa co-worker mo rin, maganda ang inyong tema doon, maganda ang vibe sa work mo rin at sa when it comes naman sa business, lumalago na nakikita natin dito, pairalin mo lang always na maging positive mindset ka when it comes to your finances and career, no? Dahil you got lots of opportunity, no? Talagang sabihin natin, ang ganda-ganda ng pasok ng business mo o diyan sa trabaho mo, no? Maganda ang ambience, maganda ang vibe, no? Mukhang maganda yung mga nakakasama mo sa trabaho, no? Tell us more. At sa mga nag-apply ng trabaho na Gemini, nakita natin, no? Expect some positive outcome na darating kasi mayroon tayong nakitang 8 of Wands dito na nasa energy mo rin. New opportunity is coming. So, kung may new opportunity, grab that, no? Dahil nasa iyo ang pabor. You got the highest energy of all ng Sun. What's this? Very beautiful sa iyong career. Some of you nagpaplanang mag-business or mag-change ng new career for growth din, no? Ayan. Ang hope mo rito, no? Ang galing. No? Parang nakikita nila siguro you are being uploaded, lagi kang na-promote, no? Parang they see na ikaw ang guiding light ng mga parang they treating you as a leader also Gemini na sila rin nagli-lean on sa iyo sa kakayahan mo, sa ideas mo, sa capability mo, parang yung contributions mo rin sa company nandito. Parang nagkaroon ng buhay actually ang iyong trabaho, career dito. No, they think you are the guide na ginagawa ka nilang example, no?
yung kung may mga staff ka, lalo na sa mga trabaho, parang you're standing as a leader, ginagaidan mo sila. Ayan, nako, pero merong tower na dapat daw na mabuwag. Kasi kailangan mabuwag yan, no? O ito siguro din yung emotions mo sa love na ano, no? Na kung meron pang nagpapabagal din. Medyo wag mong i-connect ang iyong love life when it comes sa iyong career dahil ang ganda-ganda. Pero merong dapat na daw mabuwag eh. Kung meron kang sabihin nating isang proyekto na that gives you really heartache, o headache, siguro you need to give it up, no? Or maybe after ng ano, pero after ng tower moment, magkakaroon ka ng tower moment then, pero after niyan, ito yung magiging pundasyon mo. Ito yung makakakuha ka ng mga resources diyan when pag gumuho na 'to. O siguro yung pagiging yung mga attitude din, yung pagiging ma-pride or sabihin natin, huwag kang magbago even though na you are actually on your peak of your success, no? Pero merong medyo magkakaroon ng problema, no? Kailangan, it's inevitable, hindi mapipigilan nito. Do not give up. Isipin mo na you have all the tools para para ano no pagkatapos ng transformations na 'yan, lalabas ang lahat ng tools, yung mga connections mo, no? O siguro meron man naloko sa dahil may Seven of Swords dito na magkakaroon ka ng disappointment. So, hayaan mo lang 'yan because after niyan, ang magicians dito, Gemini, you are arising as a magicians na diyan ka nakakuha ng aral, no? At nasa iyo na ang lahat ng tools para maging successful to achieve this continuously the sun. Wow, ang ganda, no? So kumbaga wag mong indahin 'yan dahil talagang siguro ang pundasyon diyan sa project na 'yan o yung business na 'yan, sabihin natin kailangan mo nang isara kung hindi na umaano dahil ang susunod niyan magkakaroon ka ng maraming connection, mga resources, no? Parang maraming tutulong sa iyo siguro sa panibagong mga adventure sa iyong career. This is a very beautiful ano no, reading sa iyo na nakikita ko. Then bubunod din tayo syempre ng iyong angel guidance sa ating archangel. Gentleness daw. Ayan, be gentle, dapat balance, no? May balance mo pag-ibig at sa karera. You are peak on your success dito, no? Makaka-receive ka rin siguro ng promotions or nakikita natin, no? Or it's either na ikaw ang rurusulba sa isang tower sa company. Ikaw ang rurusulba ng isang parang wala nang sa tingin ng boss mo o sa tingin mo na hindi na uubra. Kumbaga ikaw ang makakasubra lahat, makakapag-resolve niyan, no? O sabihin natin may na-disappoint na client, siguro ikaw din ang mag-aano na 'yan, na nag-cause ng maraming ano, na nag-cause ng loss sa inyo. Kumbaga ikaw ang makakaresolve niyan. And then because you got all the puwede rin na you got all the resources dito na para i-resolve ba 'yan, no? Kumbaga isinalba mo ang company or isinalba mo ang business din, no? That could be also that. Yan din siguro ang tower. Pero hindi mo mapipigilan ng tower sa kaya wag mong ikatakot dahil maganda after niyan, no? That is new beginning din ang tower, no? Scorpio energy, no? So kung makikita mo rin gentleness ang bigay sa iyo ni Archangel Saldapon, no? Be very gentle with yourself at this time. No, yeah, kasi talagang binuhos mo rin ang ano, kumbaga nag-separate kayo, no? Kasi may nakita tayong separation. Itong Marso din, baka may separations and be gentle to yourself. Pero ang persons mo nagchi-chase pa rin sa'yo at hihingi ng second chance yan sa'yo, no? Ayun nga, may nakita tayo magugulat ka pa bigla-bigla. So, palubutin mo ang sarili mo ng mga very supportive na tao when that separations might come. Or sabihin natin kapag ang tower is dumating, yung mga sabihin natin, yung mga gentle people, yung lalo na sa mga sitwasyon, no? At sa iyong environment, be gentle. Wag mong make sure na you're giving back your power, bubuelo ka, no? And then take a deep breath din na sinasabi para hindi ka maubusan ng energy. Siguro medyo itong argument na mangyayari sa inyo is very tough, no? So, kailangan mong paghandaan. At sabi ni Archangel Saldapon, be very gentle sa iyong sarili. Ayan, pero because you are overcoming some difficulties na. No, si Archangel Jeremiah din is on your ano no, on your favor na sinusuportahan ka rin. Kumbaga ang pinaka worst is now
behind you and you are surmounting any previous challenges, no? Lapit na matapos, no? Magiging balanse ka na, happy ka na sa career mo at magiging happy ka rin sa love life mo, no? Yung mga difficulties na nasa balikat mo, no? Mawawala na daw yan dahil tinutulungan ka ni Archangel Jeremiah. So the universe actually is working on your favor dito, no? It's working on for your highest good. So keep it up loving yourself, no? Napakaganda yan. But you have your own free will dito, nak, no? Ang love life pa. Talagang may transformations ka, no? Your relationship with one another is about to deepen daw. Love conquers transform all things. Ayan, medyo nag-freeze tayo, no? Sorry, medyo nag-freeze. Anyway, babasahin ko na lang po ito. Don't make decision based on your guilt. Tatandaan mo yan. Or what you think you should do, for it's only being true to yourself that you can be true to others. Ayan, huwag kayong pabigla-bigla nga daw mag-desisyon. Base lang sa guilt mo o sa awa, no? Sa pag-uusap ninyo, expect talaga na may mag-uusap, no? Ayan. And always, dahil napakaganda ng iyong karera, always give thanks for the blessing of love soon to come your way. No? Know what you deserve to be and have all that your heart truly desire. Good luck sa'yo. Ayan, pasensya na, nag-freeze tayo. Marami pong salamat sa inyong pag-like and hype and subscribe po sa ating channel. God bless you po. Ayan. Thank you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you